Maylaan, ngayong linggo kaya ng Kalawang. Superstar Maligap, matatagpuan, naglilingkod ng tapat sa bayan. Kapayapang nagkakunlaran, layunin ng inyong kasundaluhan. Hanggang mabuwis ng buhay para sa inang bayan. Superstar Maligap, sa kasunod ay manalangin, magkasalusuin manalangin. Pagdaan ng maraming panahon, natatagan minsan na ginawon. Di minsan hindi sumuko, nananatiling matatag ang loob. Mga pangarapin sa kunan, tuloy-tuloy ang pagtulong sa kapwa. Unang araw di alintaran, siguro lamang na tayo'y mayabang. Ang Superstar Maligap Brigade, makakasasalo at panganin. Sa pagtulong ipadadain, magkasalusuy nananalig. Superstar Maligap Brigade, makakasasalo at panganin. Sa pagtulong ipadadain, magkasalusuy nananalig. Kapayapaan, kaligtasan, katahimikan at kaunlaran. Balita! Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan. Isa pong special na edisyon ng POV ng Radyo Pilipinas Lucena. Ngayon po ay January 5, Friday. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kapiling. At syempre sa ating technical side, Master Control, nandyan si Engineer Robin Celis. At sa ating transmitter side, kabalikat po natin si Kuya Robel Perlas. Bago po natin pakilala yung ating mga makakapili ngayong hapon, meron po muna tayong public service announcement. Isa pong mensahe mula sa Sinag Kalinga Foundation. Inahanap po ang mga kamag-anak o kaya naman ay kaibigan ng ilan sa mga nakakatandang naninirahan sa Sinag Kalinga ngayon. Si Isabel Lovije, 83 years old. Nagmula po siya sa Barangay Uwain, Sampaloc, Quezon. Maximo Marilao, 82 years old. Isinilang sa Bakongani, Leyte at naninirahan sa Sitio Bukal, Barangay Bato, Mauban, Quezon. Oming Oda, 76 years old. Natagpuan sa Silangan Malikboy, Pagbilao, Quezon at Reynaldo Ray Umali. Hindi tiyak ang kanyang tunay na pangalan, edad at kapanganakan. Nakita sa harapan ng paaralang elementarya ng Lukban noong April 2022. Ang kanyang pagsasalita ay hindi maayos kung kaya't hindi siya gaanong naiintindihan. At si Maximo Pavino, 71 years old, mula naman sa Barangay Tinamnan, Lukban, Quezon. Sa mga meron pong impormasyon sa kanilang mga kaanak o kaya naman ay mga kaibigan, maaari po makipag-ugnayan sa 0917-301-9070 o kaya naman 0998-977-3898 at hanapin lamang po ang Sinag Kalinga, Quezon. Ngayon, kasama po natin Idol Kidlat at Idol Ednita mula po sa 201st Brigade. Magandang hapon. Magandang hapon, sir. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig ng Radyo Pilipinas Lucena. Ako po ang iyong lingkod, Kidlat, mula sa opisina ng Civil Military Operation ng 201st Brigade at makakasama nyo kami sa aming programang usaping seguridad at kaunlaran dito sa Timog Katagalugan. Magandang hapon. Ako si Ed N. Itam. Magandang hapon.
At batiin rin natin lahat yun ng mga nakaantabay at nanonood sa ating FB Live. Magandang hapon po. At syempre ang aming Commander, Brigadier General Erwin Alea, Philippine Army, kasama ang Deputy Brigade Commander, Colonel Eugenio Julio Ciosias IV. Sir, magandang hapon. At kay Sir Jirak na nanonood ngayon, magandang hapon, Sir. Pati na rin ang Batalyon Commander ng 59 Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Ernesto Tenaza Jr. Philippine Army at Lieutenant Colonel Joel Johnson of Philippine Army ng 85th Infantry Battalion. At nais din po naming batiin ang lahat ng kawani at ahensya ng gobyerno na kabalikat ng 201st Brigade sa pagpapalaganap ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa probinsya ng Quezon, Marinduque at Batangas. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Ang oras po natin na 5 minuto makalipas ang ika-3 ng hapon, ika-5 ng Enero, taong kasalukuyan. Manatili po kayong nakatutok sa ating programa ang Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog, Katagalugan. In the heart of this magnificent land, rich with culture and heritage, where the sun kisses the sky and the seas embrace the shore, there is a force that rises with unwavering determination. The Armed Forces of the Philippines, an institution cultivated to express love for the motherland. They are men and women who rise each day to meet all the challenges ahead. The Army. The Navy. And the Air Force. They stand together as one, rising not only with courage, but with honor and duty in their hearts. Yet, the path of service is full of challenges, trials that test the spirit. In adversities, they emerge as beacons of hope, bringing relief and solace to those in need. In the darkest hours of conflict, they emerge as sentinels of peace, defending our nation and preserving every Filipino's way of life. The mission of the Armed Forces of the Philippines goes beyond defending the motherland. It's about service, unity, and compassion. They come as healers, mending the wounds of our nation and selflessly serving the Filipino people. Equipped with their talents, skills, and suitable technology, they serve the nation fearlessly, faithfully, and courageously. They soar as the epitome of service to the nation. With hearts ablaze and love for the nation that knows no bounds, they grow each day not as mere soldiers, but as guardians of the nation's dreams and aspirations. Courage and patriotism run deep in their veins, exemplifying service with honor and respect, carrying the weight of history while preserving the nation's sovereignty. This is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. You are violating rule number 7.
We are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Shoulder to shoulder, with our brave soldiers, we rise as a united Filipino nation. For in service to our beloved nation, we find our greatest purpose. This is your Armed Forces of the Philippines, protecting the people, securing the state. At sa ulo ng ating mga balita, isinagawa sa IP community ang tree planting activity. 59th Infantry Battalion nakiisa sa gift-giving ng Southern Luzon Command sa Barangay Makalamlam, A at Rosario, Batangas. Isinagawa ang pamamahagi ng mga manok para sa mga people's organization sa 4 na distrito ng Quezon. Pagsasanay para sa mga laang kawal ginanap sa himpilan ng 59 Infantry Battalion. Naisagawa ang 11th Bonpen Youth Leadership Summit sa PUP Mulanay Campus. Naisagawa ang tree planting activity kasama ang mga kawani ng Sinro Calawag, PUP Lopez at pamahalaang barangay. 85th Infantry Battalion na nakiisa sa bloodletting activity sa PUP Lopez Campus. 3 ugnayan sa barangay sa iba't ibang barangay ng Gumaka, Quezon, matagumpay na naisagawa. Pamamahagi ng mga manok para sa mga people's organization sa 2 barangay sa bayan ng Tagkawen, Quezon, isinagawa. Enkwentro at kaguluhan na muling sinimulan ng CPP, NPA, NDF. Isang engkwentro naganap sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas. Peace Rally ginanap sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas. Kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Batalyon na itaboy ang teroristang NPA sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Magkahiwalay na pamahagi ng pangkabuhayan business starter kits mula sa DTI Quezon, isinagawa sa Makalelon at Tagkawayan. Closing ceremony ng CAFGO Active Auxiliary Basic Military Training Course Class 145 and 146-2023 ginanap sa impilan ng 201st Infantry Kabalikat Brigade. Mga nagbalik loob sa pamahalaan nakatanggap ng tulong pinansyal. Ang mga detalye ng balita sa pagbabalik ng usaping seguridad at kaunlaran dito sa Timog Katagalugan. Go na, sir. Yes po. Isinagawa sa IP Committee ang tree planting activity. Nakiisa ang mga kapatid nating katutubong ETA na mula sa Barangay Villa Espina, Lopez, Quezon, pamunuan ng barangay, mga kawani mula sa sektor ng edukasyon, Sendro DENR, kasundaluhan sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Joel Honson, Philippine Army, ang commanding officer ng 85th Infantry Sandiwa Battalion sa isinagawang pagtatanim ng mga punong kahoy sa komunidad ng mga katutubong ETA sa nasabing barangay noong ika-7 ng Disyembre 2023. Ang nasabing aktibidad ay may kaugnay sa programang Community Forestry Program, Creation of Hidden Forest, Tribal Community in Barangay Villa Espina, Lopez, Quezon ng Sendro DENR. Sa mensahe ni Lieutenant Colonel Honson, ang inyong kasundaluhan ay patuloy ninyong katuwang sa pangangalaga at pagpapaunlad ng ating kalikasan, lalo na sa likas na yaman nito, pangunahing nagmumula ang kabuhayan ng ating mga kapatid na katutubo.
Matagumpay na naipaabot ang mga pamaskong handog para sa daycare center ng Barangay Makalamkam A, Rosario, Batangas ng Southern Luzon Command. Katuwang na dito ang inyong kasundalohan mula sa 59th Infantry Battalion noong 8 ng Desyembre 2023. Sa nasabing aktibidad, labis ang saya na nadarama ng mga bata ng naturang daycare center, kasama na ang kanilang mga magulang, guro at opisyales na nasabing barangay dahil sa mga ipinamahagi na gamit pang eskwela, libreng tsinelas at iba pang munting regalo. Dagdag pa rito, mas lalong naaliwang lahat na umeksena ang isang magician para sa kanyang magic show. Kaya ang pagbibigayan na siyang diwa ng Pasko ay palaging pinapadama ng inyong mga kasundaluhan sapagkat kayo ang rason ng kanilang pagseserbisyo. Katuwang ang mga kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Battalion ang tanggapan ni Congressman Attorney Mike Tan upang maipamahagi ang 30 palahiang manok para sa mga membro ng 3 itinatag na People's Organization sa Barangay Binahian E, Binahian B at Binahian C ng Lopez, Quezon na may kabuoang 72 membro noong 9 ng Disyembre taong 2023. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay ibang People's Organization naman ang makakatanggap ng mga palahiang manok na maaari nilang paramihin at mapagkunan ng dagdag na kita para sa kanilang pamilya. Sa pagtatapos ng nasabing pamamahagi, taus-puso ang maging pasasalamat ng mga miyembro ng People's Organization sa mga kawani ng ika-4 na distrito kay Congressman Attorney Mike Tan at sa ating mga kasundaluhan ng 85th IB sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Joel R. Johnson, Philippine Army. Nagbahagi ng isang pagsasanay para sa mga laang kawal ang 401st sa CDC Ford RCDG, Rescom Philippine Army noong 9 ng Desyembre ang 59 Infantry Protector Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Ernesto Teneza Jr. Philippine Army. Nagtungo ang mga laang kawal o reservists ng 401st sa CDC sa himpilan ng 59 Infantry Protector Battalion sa Barangay Tulos, Rosario, Batangas na taus-pusong tinanggap ng nasabing unit upang makapagbahagi ng mga iilang pag-aaral, kasama na dito ang pagbutihin ang pagsasanay sa paniktik at pagpapaputok ng barila upang maging epektibo laang kawal sa oras na sila ay kailangan ng Estado. Dito natin masisilayan na marami sa ating mga kababayan ang voluntaryong maging sundalo upang mapaglingkuran ang ating bayan bilang kanyang protektor. Kaya ipagpatuloy natin ang ating pagsuporta sa ating mga laang kawal bilang kawani ng hukbong katihan ng Pilipinas sapagkat malaki ang kanilang ambag upang maisulong ang kapayapaan tungo sa mas maunlad nating bansa. Samantala mga kaibigan, narito po muna ang isang mensahe mula sa ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang paanyaya sa bawat Pilipino na makiisa sa Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan Program. Ating pong pakinggan, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Is what defines and drives Build Better More. Maganda rin po, let us see in our barangay the changes we want for our nation. Let our barangays be the laboratory of workable ideas, a showcase of what we can achieve together, and proof that the basic government unit, the barangay, teams with best practices. Simulan po natin sa kaayusan at kalinisan. Filipinos do not deserve dirty, dingy, or dark communities. Kaya kumilos tayo upang gawing maaliwalas at malinis ang ating kapaligiran. Dapat walang lugar ni puwang ang dumi, dugyot at dilim sa ating pamayanan. Ang ating mga ilog po ay hindi basurahan at lalong hindi imbakan ng dumi ang ating karagatan. Our rivers are not sewers through which trash flows out to seas that have become cesspools of our waste. Because of plastic, they have become dead pools of marine life. Cellophanes choking corals to death, microplastics ending up in the fish that we eat. Government will do as much as it can, but it can only do so much. We cannot deploy sweepers who will follow each citizen around and pick up every trash that is thrown. We cannot spend tens of billions a year collecting garbage whose volume could have been reduced
through individual daily reuse and recycling. At the end of the day, it is not only modern equipment that will win the war against waste. It will be won by citizens equipped with a habit not to litter and whose allegiance to a clean and green community has become second nature to them. When it comes to cleanliness, believe me, constructive action will always be better than any app. Solid waste infrastructure to work must be founded on solid will, not just by the government, but most importantly, by the people. Sa usaping ito, iniutos ko ang mga kinaukulang ahensya na isama ang kalinisan sa mga performance guarantees ng mga lokal na pamahalaan. Ang paggawad ng mas malaking premyo at insentibo sa mga LGUs na kahanga-hanga ang mga nagawa sa kalinisan, ang pambansang paligsahan para sa gulayan sa barangay, ang paggamit ng motor vehicles users charge para sa pagpapailaw ng mga pambansang kalsada at lagusan, ang pagpapaigting ng kampanya laban sa single-use plastic at ang pagrerenda sa tila malarayot na paggamit ng tarpaulin. But community development encompasses not just cleanliness of our surroundings, but embraces a long to-do list that makes a village viable, livable, the best place to raise a family, to retire happily, because body and soul are both cared for well. It includes children's welfare, crime prevention, climate change adaptation, capacitating institutions to resolve local disputes, community health and nutrition, commerce and trade. Ang mga nasa barangay ay ang mga frontliner ng pamahalaan. They are the forward detachments of government service. They are the first responders to people in distress. Kaya kung walang patid at pahinga ang kanilang trabaho, ang community development ay hindi rin dapat ipagdiriwang isang araw lamang sa buong taon. Every day must be Community Development Day. At yan po ang prinsipyong tinutulak ng Build Better More upang agaran natin marating ang bagong Pilipinas at ang mithiin nitong kaunlaran, kapayapaan, kasaganahan para sa lahat. Muli mga kaibigan, yan po ang tinig ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hinikayat po niya lahat na makiisa sa kalinisan program para po sa isang mas malinis, sustainable at maayos na kalikasan. Balik po tayo sa ating mga balita. Dala po sa atin ang 201st Brigade. Ang nasabing 11th Bonpen Youth Leadership Summit ay matagumpay na naisagawa sa patuloy na pakikipagtulungan ng PUP Mulanay at General Luna 85th Infantry Sandiwa Battalion, PNP Rotary Club of Cosmopolitan Lucena at 1st Mulanay Quezon Eagles Club sa PUP Mulanay Campus. Ito po ay dinaluhan ng humigit kumulang 500 kadete mula sa hanay ng ROTC ng PUP Mulanay at PUP General Luna na pinamumunuan ng ROTC Commandant at Commanding Officer 85th Infantry Sandiwa Battalion na si Lieutenant Colonel Joel Honson. Sa direksyon ng Direktor ng PUP Mulanay na si Dr. Adelea Rodilla, dumalo din sa aktibidad ang Ama ng Bayan ng Mulanay, kagalang-galang Aristotel Aguirre, ang hepe ng kapulisan sa nasabing bayan, Police Major Marlon Comia at Assistant Commandant First Lieutenant Edgardo Rehencia ng Philippine Army. Layunin ng nasabing aktibidad na ito na tipunin ng mga freshman student mula sa buong Bundok Peninsula upang palakasin ang kanilang advokasya sa pamumuno para sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran at maiwasan ang anumang pagtatangka ng matanim sa kanilang kaisipan ang mga makakaliwang ideolohiya. Bukod pa rito, layunin din ng YLS na hubugin ang isang kabataan sa kanyang potensyal na maging isang leader upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa hinaharap.
At sa ating pagbabalik, nilahukan ng kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Batalyon ang isinagawang tree planting activity na may temang kalikasan at kinabukasan na ginanap sa Barangay Corigon, Ibaba, Lopez, Quezon noong 10 ng Disyembre 2023. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng kawani ng Community Environment and Natural Resources Office Calawag or ang Sentro Calawag, kasama si Professor Ronaldo G. Bulfa, Director ng PUP Lopez Campus, Honorable Maria Fatima Vasquez, ang Barangay Chairman ng Barangay Corogin, Ibaba, mga mag-aaral at mga guro ng PUP Lopez. Sama-samang nagbayanihan ng mga kalahok sa pagtaniman ng mga kabuuang 500 punong nara ang matagumpay na naitanim. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Professor Ronaldo G. Bulfa, ang Director ng PUP Lopez Campus, sa lahat ng dumahok sa isinigawang tree planting activity. Anya na, nawa ay maulit pa muli ang aktibidad na kung saan malaki ang naitulong nito para mapangalagaan ang ating kalikasan. Ayon naman kay Captain Fidel Nobleza, ang CMO officer ng 85th Infantry Sandiwa Batalyon, laging bukas ang kanilang pamunuan upang sumuporta, tumulong at makiisa sa mga aktibidad na makakatulong upang mapangalagaan at mapaunlad ang ating kalikasan. 85th IB, nakiisa sa bloodletting activity sa PUP Lopez Campus. Naging matagumpay ang isinagawang bloodletting activity na pinungunahan ng Quezon Provincial Hospital Network Magsaysay Lopez, PUP Lopez Branch, at Rotary Club of Lopez na may timang Donate Blood and Save Lives na ginanap sa PUP Lopez Covered Court, Lopez, Quezon, noong 10 ng Disyembre taong 2023 sa ganap na alas 8 ng umaga. Nagpasalamat ang pamunuan ng Quezon Provincial Hospital Network Magsaysay Lopez, PUP Lopez Branch, and Rotary Club of Lopez sa mga kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Batalyon sa pagbibigay ng mga dugo at walang sawang suporta sa mga ganitong aktibidad. Ang ating mga kasundaluhan ay kaisa sa mga ganitong programa upang makatulong sa ating mga kababayan na may lubhang karamdaman na nangangailangan ng dugo. Samantala, nagkaroon ng ugnayan sa Barangay Kawayan noong 11 ng Disyembre 2023, habang sa Barangay Villa Tañada noong 12 ng Disyembre at Barangay San Vicente sa bayan ng Gumaca, Quezon noong 13 ng Disyembre taong 2023 din. Ito ay dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pinaunahan ng lokal na pamahalaan ng Gumaca kasama ang MSWDO, MPDC, Menro, MAU, PCA, MDRMO, BFP, RHU, 2nd QMFC, MPS Gumaca at 85th Infantry Sandiwa Battalion. Dito ay tinalakay ng bawat ahensya ang kanilang mga programa at serbisyo para sa mamamayan, hindi lamang sa nabanggit na barangay kundi maging sa bawat mamamayan sa bayan ng Gumaca. Bilang kinatawan ng 85th Infantry Sandiwa Battalion, tinalakay ni Captain Fidel Nobleza, CMO Officer ng 85th IB, ang tungkol sa sitwasyon ng barangay kaugnay sa usaping pangkapayapaan. Kasunod ang testimonya ng isang former rebel na si Kad Jackie patungkol sa mapanlinlang na pag-oorganisa ng teroristang NPA at ang kanyang naging buhay sa loob ng kilusan hanggang sa siya ay sumuko at magbalik loob sa pamahalaan. Nagpasalamat din si Captain Nobleza sa mga iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan na dumalo sa nasabing aktibidad, lalong-lalo na sa mga mamamayan na patuloy na nagiging katuwang ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan. Magkatuwang ang tanggapan ni Congressman Atty. Mike Tan at ang kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Batalyon sa pamamahagi ng mga palahiang manok para sa mga miyembro ng dalawang itinatag na People's Organization na may kabuuang 30 miyembro sa Barangay Mapulot at Barangay Tuton sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Nakatanggap ng 20 piraso ng palahiang manok noong 4 ng Disyembre 2023, ang layunin ng nasabing proyekto na palawigin ang
ang mga maaaring mapagkakuhanan ng pangkabuhayan ng bawat pamilya na nabibilang sa nasabing barangay. Malugod at taus-pusong nagpaabot ng pasasalamat ang lahat ng miyembro ng People's Organization sa mga kawani ng ika-4 na distrito ng butihing Congressman Attorney Mike Tan kasama ang mga kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Batalyon na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Joel R. Honson sa walang sawang pagtulong sa kanila upang magkaroon ng pagkukunan ng kanilang kabuhayan. Labanan sa pagitan ng armadong teroristang grupong CPP, NPA, NDF at mga kasundaluhan sa Barangay Matamis, Rosario, Batangas bandang ika-10 ng umaga noong 16 ng Desyembre 2023. Tumagal ang naturang palitan ng putok na hindi kumulang 10 minuto na kung saan ito ay nagresulta sa pagtamo ng sugat ng isang sibilyan mula sa nasabing barangay. Batay sa isinagawang pagtatasa, ang naturang enkwentro ay sinadyang ilatag ng mga berdugong teroristang grupo kaugnay ng paggunita sa ika-unang anibersaryo ng pagpanaw ni Joma Sison na siyang founder ng Communist Party of the Philippines. Layunin ng teroristang grupo na makapagsagawa ng teroristang gawain at magasik ng kaguluhan sa pamayanan upang ipakita ang kanilang nag-aalab na galit laban sa pamahalaan kaugnay sa pagpanaw ng kanilang berdugong pinuno. Nagpapakita lamang ito na tunay silang walang pakialam sa kung sino at ano ang mapipinsala ng mga kasamaang kanilang isinasagawa para lamang maisakatuparan nila ang kanilang layuning makapaghasik ng lagim sa bayan at magdulot ng takot sa mga mamamayan. Mga kababayan, ito po ang tunay na kaugalian ng mga berdugong terorista. Pangarap nilang mabulabog ang isang lugar na mapayapa. At higit sa lahat, wala silang ibang nais kundi maisulong ang kanilang maling ideolohiya sa madla. Samantala, agaran namang isinugod sa ospital ang sibilyang biktima at nabigyan na agarang lunas ang sugat na natamo mula sa bala na dulot ng paghasik ng lagim at kaguluhan na siyang kagagawan ng mga berdugong teroristang grupong tunay na salot sa lipunan. Samantala, hindi nagdalawang isip na ipagbigay alam ang sa mga kasundaluhan ng 59 Infantry Protector Battalion ang impormasyon tungkol sa presensya ng mga teroristang grupong CPP, NPA, NDF na nagdulot ng pangamba sa kanila dahil ang mga namataang kahina-hinalang tao ay nakitaan ng mga armas. Alas 2 ng madaling araw noong ika-17 ng December 2023, ilang lehitimong inkwentro ang naganap sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas laban sa mga kasundaluhan at mga elemento ng SRMA-4C, STRPC ng CPP, PA-NDF terrorist. Sa naturang inkwentro, 6 sa mga teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF ang namatay dahil pinabayaan ng kanilang mga kasamahan nagpuslang tumakas habang ang inkwentro ay nagaganap. Matagumpay ring na-recover ang mga gaming pangdigma ng 2 M16, isang shotgun, isang M653, laptop, blasting cup, assorted machine gun, 14 pieces na cellphone, assorted live ammunition at iba pang personal na kagamitan. Samantala, sa hanay ng mga kasundaluhan ay may isang nagbuwis ng buhay at 3 sugatan. Sa kabila ng trahedyang naganap sa pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan, pinadama ng butihing mayor ng naturang bayan na si Honorable Emmanuel Salvador Fronda II ang kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda sa mga apektong sibilyan kasama ang ating mga kasundaluhan, kapulisan at opisyales mula sa lokal na pamahalaan. Para sa ating mga sundalo na nag-alay ng kanilang buhay para sa ating kapayapaan, kayo ay itinuturing naming mga bayani at manatiling nakabaon sa aming puso at isipan ang inyong serbisyo para sa bayan. Mga kapwa kong Pilipino, aking panawagan na tayo ay magkaisa para wakasan natin ang problema natin sa Inhorsinsya. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang
pagsusuyod ng inyong mga kasundaluhan sa kalapit na lugar na pinangyarihan ng engkwentro upang tugisin ang iilan nilang kasamahang nakawala. Para sa ating agarang solusyon, ipagpaalam sa inyong kasundaluhan kung meron kayong nasagap na impormasyon o batlita tungkol sa lokasyon ng mga teroristang grupo, CPP, NPA, NDF. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 0975-963-8155. Meron din kaming isang numero 0916-243-9791 kung may nais kayong ipaabot. Kamakailan lamang ay nakasalupa na inyong kasundaluhan mula sa hanin ng 59th Infantry Protector Battalion ang mga elemento ng SRMA 4C, STRPC ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF sa isang lehitimong engkwentro sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas. Malaking takot at pangambang na idulot ng presensya ng nasabing armadong teroristang grupo sa mga mamamayan ng naturang barangay at kalapit na mga lugar. Kaya naman ipinagbigay alam kaagad ito sa kasundaluhan na kung saan agarang binigyang aksyon. Dahil dito isang peace rally ang isinagawa ng mga mamamayan ng naturang barangay sa pagpapakita ng suporta sa pamahalaan sa paglaban sa kampanya laban terorismo at pagkondena sa mga karumal-dumal na gawain at maling ideolohiya ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Magkaisa tayo sa ating layunin na wakasan at puksain ang mga teroristang grupo, protektahan ang ating mamamayan, lalong-lalo na ang ating kabataan na pag-asa ng ating bayan. Muli, laban tayo mga Pilipino para sa mapayapa at maunlad na bansang Pilipinas. At habang nagsasagawa ng combat operation ang mga kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Batalyon, ay nakasagupan nito ang mga armadong teroristang grupo sa hangayan ng Barangay Manato Central at Barangay San Roque sa bayan ng Tagkawayan, Quezon noong ika-19 ng Disyembre 2023. Nagresulta ito sa pagkakarecover ng isang bandolier, 4 na improvised explosive device, 4 na magazine, 4 na bag na naglalaman ng mga personal na gamit at iba pang mga gamit pandigma. Wala namang nainumulat na sugatan sa panig ng pamahalaan. Samantala, patuloy pa rin ang pagtugis ng mga kapulisan at kasundaluhan sa mga nakatakas na NPA. Sa ating mga kababayan na patuloy sa pakikipaglaban sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng armadong pakikibaga, hindi titigil ang inyong kasundaluhan upang ubusin ang mga naghahasik ng takot sa ating mga kababayan. Hinihikayat namin kayong sumuko na at iwanan ang armadong pakikibaka. Magkahiwalay na pamamahagi ng pangkabuhayan, business starter kits mula sa DTI Quezon, isinagawa sa Makalilon at Tagkawayan, Quezon. Namahagi ang Department of Trade and Industry DTI Quezon ng business starter kits para sa 8 dating membro ng Milisyang Bayan noong ika-19 ng Disyembre taong 2023 sa bayan ng Makalilon, Quezon. Napagkalooban din ng parehas na tulong ang 7 kapamilya ng nasawi at nasugatang CAFGO Active Auxiliary or CEA sa naganap na ambush sa Tagkawayan. Ang nasabing business starter kit ay nagkakahalaga ng 15,000 piso na mula sa Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa or PPG program ng Department of Trade and Industry na naglalayong tulungan at magkapagsimulang muli ang ating mga kababayan na minsan mang naligaw ng landas at nabulag sa ideolohiya ng CPP, NPA, NDF, mga naging biktima o apektado ng armed conflicts at iba pang mga napinsalang pangyayari upang mas mapabilis ang kanilang pagbangon. Samantala, matagumpay na naidaos ang closing ceremony ng CAFGO Active Auxiliary o CAA Basic Military Training ng CL-145 and 146-2023 na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Joel Johnson ng Philippine Army, Commanding Officer ng 85th Infantry Sandiwa Battalion, para sa 120 civilian volunteers noong ika-19 ng Disyembre sa ganap na ika-10 ng umaga sa himpilan ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, Camp Santos,
Barangay Rizal, Ilaya, Calawag, Quezon. Ang nasabing 120 civilian volunteers ay sumailalim sa pagsasanay para sa basic military sa loob ng 45 araw na pinasinayaan ng mga training model mula sa 2nd Division Training School, 2nd Infantry Division, Philippine Army at Delta Company, 85th Infantry Battalion, bilang paghanda sa kanilang panibagong tungkulin bilang isang ganap na CAA. Hindi nagtatapos sa nasabing training ang pagsasanay na 120 civilian volunteers, bagkus ito ang magsisilbing panimula ng kanilang pagganap sa kanilang sinumpaang tungkulin na mapabilang sa hanay ng Philippine Army. Magiging malaki ang parte nila sa isinusulong ng kampanya na putulin na ang insurhensiya sa probinsya ng Quezon at Batangas. Inaasahan din na sila ay tatanima at susunod sa lahat ng patakaran ng Philippine Army at gagampanan ang sinumpaang tungkulin at mandato na maging protektora ng kapwa Pilipino at ng bansang Pilipinas. Samantala, pamumuno ni Lieutenant Ernesto Artenaza Jr. ang mga nagbalik loob sa ating gobyerno noong ika-21 ng Disyembre. Sila ay nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa ating pamahalaan, katuwang ang DSWDO ng probinsya ng Batangas at rehiyong Calabarzon. Ito ay parte sa ating Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ang ECLIP na isang programa para sa ating mga kapwa Pilipino na nabiktima sa maling ideolohiya, ngunit pinili nilang magbalik loob sa ating gobyerno. Layunin ng nasabing programa ay mabigyan ng iba't ibang tulong, kasama na nito ang tulong pinansyal upang sila ay matulungan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Lubos na ikinagagalak ng nasabing nakatanggap ng tulong pinansyal sapagkat kanilang nadama ang pagmamahal ng ating pamahalaan. Ito ay taliwas sa sinasabi ng kanilang dating mga kasama na tayo ay pinapabayaan ng ating pamahalaan. Kaya sa mga iilan pa na patuloy ang pakikipag-ugnayan sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF, bukas ang aming pamahalaan at ng kasundaluhan sa inyong pagbabalik loob sa ating gobyerno. Ito lamang po ang aming balitang hatid sa loob ng isang oras. Muli, para sa mga nakikinig at nanonood sa aming FB Live, inaanyayahan po namin kayong i-follow, i-like at i-share ang aming official social media accounts. Ang aming FB account, True Offers Infantry Kabalikat Brigade, Philippine Army. Ang aming Instagram account, 201 Kabalikat Brigade. Para naman sa aming Twitter account, at 201 Brigade. At maaari din po kayong magpadala ng mensahe kung kayo ay may katanungan at may impormasyon nais iparating sa mga sumunod na aming numero. Para sa aming token text, 0964-179-6445. Para naman sa Globe, 0966-413-0704. Muli, kami po ang iyong lingkod na nakasama ninyo sa aming programang Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog Katagalugan. Maraming salamat at patuloy po nating tungkayan ang video clip na may kaugnayan sa Army recruitment. Pero bago yan mga kaibigan, ito muna nakasama po natin sa ating programa Idol Ednita, but syempre Idol Kidlat. Joshua Miguel Suarez po mula naman sa Radyo Pilipinas Lucena, sa ating technical side Master Control Engineer Robin Celis, at sa ating transmitter na kaagapay po natin Kuya Rodel Perlas. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Usaping Seguridad sa Timog Katagalugan. Narito po ang video. Hello mga ka-Army! Muling nagbabalik ang inyong kabady na makulit, chiklet-kulit para sa Team Army Vlog! Mga ka-Army, ngayong araw ay pupuntahan natin ang Army Recruitment Center ng Luzon dito sa May Taguig. Ang vlog na mapapanood ninyo ay isa sa mga series of vlog na tatalakay sa recruitment o paano nga ba maging sundalo ng Philippine Army. Ating hihimayin mula sa procedures, preparation, training para sa mga nagnanais magsundalo. Tara, samahan niyo ako sa vlog na ito.
Sir, magandang hapon po. Ako po si Chiclet ng Team Army Vlog. Bali, pupunta lang po sana ako sa Army Recruitment Center po para ma-feature natin sa vlog. Thank you po. Ayan, so mga ka-Army, nandito na tayo ngayon sa Army Recruitment Office, Luzon. Tara, pasok tayo. Ayan, so mga ka-Army, dito yung receiving area ng recruitment office. Dito yung magre-receive and lahat ng inquiries ng mga aplikante ay dito muna mangyayari bago pumasok sa loob. Sir, pwede po ba kayong ma-interview para sa Army Vlog, sir? Yes ma'am, pwede po ma'am. Ako nga pala si Sergeant Ramsey Dupra, isa akong recruitment NCO ng Army Recruitment Office of Luzon from APMC. Number one, pumupunta rito yung isang aplikante na willing mag-Army. Nandyan yung mga amin na-text para makapag-exam sila, naka-schedule, at dumarating din yung ating mga aplikante para makapag-take ng exam for AFSAT. Sila tinatawag din natin na isang walk-in. Kung ito ay may hindi dumating, sila yung mga pwede nating ipalit sa na-text natin na naka-schedule kada araw na mag-exam ng AFSAT. Expected namin per day is for Monday. Expected namin more on 1,000 a day. Wow. Basta time nang mag-schedule sila for AFSAT purposes na makapag-text sila ng AFSAT. Mas maganda Monday to Wednesday. Yun talaga yung D-day ng exam ng ating AFSAT. Then Thursday naman, naka-schedule naman sila for yun yung mga ating mga EQE and so yung magtitik. Then meron po tayong Thursday pa rin and Friday na yung nire-register natin ng mga applicants na naka-line for OCC and CEC na willing pa rin talaga silang mag-take ng AFSAT for the Army purposes. Sir, kanina narinig ko kanina dun sa isang applicant po. Ano po yung pinapaskan nyo? Ano po yun? Yan yung aming mga ginagamit dito sa board na for online registration. Nandito kami, nakitinitingnan namin dito yung aming mga data, kung kompleto ba sila ng mga data information. At before sila makapag-take ng exam, chinecheck ng aming mga kasamahan ng mga kapwa namin Army Recruitment kung kompleto ba yung kanilang mga requirements of documents. Katulad na for initial requirements, nandiyan po yung ating number 1, diploma, number 2, TOR, number 3, yan po yung PSA birth certificate, at number 4, dapat po government issued ID. Kung wala naman po tayong government issued ID, i-record na lang din po namin sila for the NBI clearance, voter certificate, or police clearance. Yun po yung aming